Kaya nga ganito, halimbawa, meron kang sasabihin, kailangan marunong ka magpakalma ng damdamin. Bago mo sabihin yung ayaw mo, isipin mo munang mabuti, ito bang bibitawan mong salita? Magre-react ba siya dito? O magagalit? Or magpapakababa siya? Kailangan marunong kang tumantya sa ganung eksena. Ito, tandaan ninyo to. Depende sa sasabihin natin. Depende yan sa sinasabi natin eh. Dito nakasalalay yung ikasasaya o ikalulungkot o ikagagalit ng tao. Depende sa kung ano yung laman ng sinasabi natin. Ngayon, kung hindi ka marunong manantya nung sinasabi mo, kung pabigla-bigla ka ng emosyon mo, galit ka kaagad, mumurahin mo agad sila, kukumprontahin mo agad, papahiyain mo sa maraming tao, magkakaaway nga, magkakagulo nga talaga kayo. Kaya nga, kahit sa banal na kasulatan, di ba, sabi doon sa nakasulat, nakasalalay sa bibig, sa ating mga dila, yung buhay at yung kamatayan. Depende sa lumalabas sa bibig natin. Baka lumalabas sa bibig natin, nakakapahamak, nakakamatay, or nakakapagbigay ng buhay, nakakapagpasigla, nakakapagpagaan ng loob. Kaya depende sa ano yan eh, sa sinasabi. Kaya mag-practice tayo, yung mga sinasabi natin, kailangan merong awareness, yung bang aware ka sa sinasabi mo muna bago ka magsalita. Lalo na kung galit ka, huwag kang basta-basta tira ng tira ng kung anong sinasabi. Baka mamaya mapahamak ka.